Waking Nation, aminin ko na sa inyo eh. So, baka inisip nyo nagbabasketball ako. Wala talaga ako sa... I mean, hindi talaga ako nagbabasketball. Although, yun nga, nanonood ako ng NBA, PBA. Ang idol ko pala, ngayon ko lang naisip, no? Idol ko si... Sinong idol mo muna, bro? Westbrook. Westbrook. Top 3 na tayo. Westbrook. Doncic. Luka Doncic. Doncic. Tapos, Kawhi bro. Kawhi. Ako si Luka, Lebron, tapos si... Ayoko na kasi sagot LeBron kasi idol na lahat eh. Kasi... Pero idol mo din si Lebron. Magkakasundo naman pala tayo. So yun, ako si Lebron din. Si idol ko si Antetokounmpo. Antetokounmpo ba? Giannis. Nagirap big kasi na yun. Wala ako yung panghuli mo. Sino? Danny Ay. Danny Ay. Wala dito. Mahilig sa motor yan. Wala, sayang. Hindi natin naabutan. Anong team niya? Anong team niya? San Miguel. Pinag-aralan ko yan. What's up, Limits Waking Nation? Welcome to episode number 2 of our home gym raid. So today, meron tayong bibisitahin na idol natin sa basketball. Okay, hindi ko na papatagalin. So, come with me, Waking. Sir, what's up bro? So thank you, sir, Anytime. for welcoming us sa bahay ninyo. And e-epal tayo sa workout nila ngayon, guys. So time check, it's 11:50. Actually, I'm very excited dahil ngayon lang ako makakasubok ng training ng mga basketball players. Feeling ko may mga bago akong matututunan ngayon. So samahan niyo ako. Let's get it. Waking Nation, wala nang tagal-tagal pa, magsisimula na kami. So bibiyahin ko yung warm-up nila. Paanong transition? Since quarantine, di ba, hindi tayo makalabas. Matagal na ba yung home gym nyo? 3 or 4 months na yung home. I mean, before quarantine period, meron na nito. Wala. All of this was actually a month into quarantine, adjustable dumbbells lang. Parang we had the feeling na, tatagal to eh. Kasi dahil nga sa situation ng Philippines. Kasi we believe na athletes, di ba? There's no such thing as off-season. If you're an athlete, you really need to work on your body as much as possible. Kasi it's a part of your lifestyle na, di ba? So parang naisip ng parents namin, parang it would be super beneficial kung mag-invest kami in a home gym. So yun, hanap talaga kami ng mga equipment. Parang naswerte kami just to find gyms going out of businesses, ganyan. Tapos they're selling their equipment for half the price. Plus yun, pina-welding namin yung mga pull-up bar. Never namin naisip before na to have a home gym eh. Meron kami yung pool. Tapos parang sinasabi namin, okay na yung pool, hindi natin kailangan gym. Kasi may mga school naman kayo, may mga gym dun, di ba? Pero yun nga, quarantine, lockdown and everything, we have to adjust. So yun, naka-adjust kami ng tapos we have this home gym. So ayos, sir, kasi pag di tayo nag-adjust, pag-iiwanan tayo, no? Ano nangyari? Teka lang. Sorry. Lumabas yung aso eh. Natakot na kami. Sorry. Sir Dave, ikaw, may naging changes ba yung training nyo before quarantine, tapos ngayong quarantine na? Well, pinakamalaking change siguro, walang basketball. So, Yeah, wala basketball tayong court, talaga, no? Kaya, most of the time, nung early quarantine, parang goal na namin, wala nang magawa. So, palakaya lang siguro kami. Yun, during quarantine, may mga plano na kung kailan kami mag-start ulit, kung anong mangyayari, kung matapos na yung quarantine. So, kailangan magpabalik na sa kondisyon. So, may mga konting dieting na, may mga sprints na, may mga more on mobility and more on performance-based workouts na. So, yun nga. Ngayon, bumabalik na kami sa parang dating workouts na. Regarding frequency, gaano kayo kadalas mag-workout before quarantine? And Everyday talaga Six times 6 times a day, tapos twice a day. Tapos 6 times a day pare, parang sobrang 6 times a week. 6 times a week. Okay. Twice a day. Isa weights, tas isang on-court naman kasi since summer training pa naman and yung goal talaga during summer is to improve on your body tsaka improve on your skills. Pero yun talaga pokpok as in ngayon, sir, 6 times a week pa rin ba? Siguro ngayon 5 times yung isang workout namin, kain na lang isang workout namin. Pero every time we put in the work, seryoso talaga kami. Kung paano yung approach namin sa practices before lockdown, na-apply namin sila to. Yeah. So yeah. First part, we're gonna use this cable crossover machine. Just wanna see how you do it.
This is one of my favorite equipment before nung nagba-bodybuilding pa ako. So pwedeng naka-offset yung feet mo para mas may balance ka. As you raise your arms to the side, bend your elbows a little bit, mga 1 to 2 inches. Okay? Pagdating dito, pause para ma-feel mo talaga yung squeeze, stretch, and squeeze. Kapag di mo siya nararamdaman masyado sa chest, more on shoulders, ang isang technique ay maglakad paharap para more on paatras yung hands mo. Okay, added knowledge lang, Waking Nation. If ang goal nyo ay hypertrophy, usually dapat ang rep range yung mga 10 to 15 reps. So wala kang dagdag Sabi niya kasi kanina na dati siya nagbo-bodybuild pero so ngayon hindi na siya nagbo-bodybuild sa lagay niya. Hindi na. So bro, hindi naman sa gusto kitang istorbohin. What's your favorite body part? Favorite body part? Gusto ko shoulders. Shoulders talaga. Kasi yun yung parang para sa akin nagpapa-wide sa isang tao eh. Gusto ko mukhang wide. Ako, gusto niyo bang tanungin, Waking Nation? Ikaw tanong na namin bro. Ako, siguro legs, squats. Ayun. Yes, dahil yun nga as a crossfitter, very important yan sa atin eh. Halos nagtatranslate siya sa lahat ng movements. Kapag malakas itong ang core, ito, foundation yan, halos lahat malakas na rin. Next workout na pwede nyo rin gawin if may ganito kayo sa bahay, like them. Yan. Shoulder presses. As a basketball player, okay to. Sobrang importante yung ganitong exercise. Dahil yan nga, basketball players, lagi tayong naka-overhead position. And hindi nyo napapansin, nahihirapan ako mag-balance, guys. So, kasama yung core natin. Alam nyo ba na kapag yung exercise na ginagawa nyo overhead, we burn around 30 to 50% more calories when we do our workouts or our presses standing up. Para na yata ang Kuya Kim yung Kuya Kim. Bigas bro. Tama lang. Kaya, you know. Pare, intense naman sa mukha oh. Ito lang ba? Parang naantok ata ako eh. Joke lang. Baka mabasa niya. Parang endorser ng Waking. Ikaw bro, favorite body part? Traps and shoulders. Traps and shoulders. Because for me, yung traps talaga, grabe yung pagka-add sa aesthetic ng isang tao. Kasi like, di ba parang... Next workout, lateral raises. So when you do this, Waking Nation, yan, try to bend your elbows pa rin a little bit. Instead of keeping it straight like this, mas mararamdaman nyo siya sa delts when you bend it around 1 to 2 inches. Pero wag naman yung ganito. If you do weightlifting, isa sa pwede nyong i-variate dito, pinasikat siya ni Lu Xiaojun, isang sikat na weightlifter. So we call it Lu raises. So from here, diretso mo siya sa taas. 1. Side, and then up. 2. Yun ata, buong depth na yun, you know? 3. Like may front na rin yun. Yes. Yeah. Pag lateral kasi, di ba? Lateral Yeah, delts. Pag inangat mo na, front delts na rin. Diba? Dali pare oh. Try natin isa. Kaya. Easy. Lightweight. Pero work on your mobility rin yun. Uy. Okay na yan. Okay. Sheesh! So, Waking Nation, hindi natin papalampasin to. Hingi tayo ng advice para lumakas yung talo natin. Well, I think para sa akin, if you want to increase your jump, you have to jump more often. Practice mo yung jumps mo. Tapos, kunyari gusto mo makadang, try. Pag kunyari pagkatapos ng practice or ng mga workouts, try mo tumalon, try mo abot yung rim. At saka mostly kasi plyos yan eh. More on box jumps, tsaka yung mga squats, ganun. More on mobility rin yan. Ako naman, I really believe na, syempre, weights, you know, squats, yung mga rear foot elevated na split squat. Yes. But, tama si Dave yung plyo kasi if you do reps like heavyweight, pero hindi mo na practice yung natural mo na talon sa mga boxes like jump boxes. Parang yung feel mo ng natural jump mo, medyo mawala pag nag-focus ka on squats itself. So I really believe na kailangan para incorporate mo pa rin yung plyo sa weightlifting. Most especially on leg day. So, yun yung secret eh. Isa din ma-advise ko sa inyo yan, kung gusto nyo tumaas yung talon nyo, kailangan mag-build kayo ng explosiveness, yung acceleration, makuha nyo. So isang way nga ay yung pagde-deadlift. Bakit? Kasi ang deadlift, tinan mo, wala kang momentum, nasa floor yung weight, from yung speed niya, 0, biglang explosive, right? So isang way yon
para ma-improve natin yung explosiveness natin. Ano na nga ba yung tanong ko? So, of course, right after natin mag-exercise, wag natin kakalimutan mag-stretch, no? Since upper body tayo, lock your hands at the back, everyone, knuckles down, and then fully extend your arms. It will stretch your shoulders, your chest, and even your biceps. Supplements, bro. Anong ma-advise nyo sa kanila, supplements-wise? Essential talaga yung whey protein. Gusto mong either fat loss or magpa-bulk, essential talaga. For example, you miss a meal, di ba? Just it's the easiest like source of protein na makukuha mo. Tama yung sasabi nila. Siguro dagdagan ko lang yung creatine. Creatine actually is isa siya sa pinaka heavily studied. Kaya talagang malaki yung nagbaback up sa kanya na maganda siya sa katawan natin. So kung gusto niyo mag-build ng lean mass, nagpapapayat kayo, I advise creatine. Actually ako, nag-diet ako ngayon. I'm taking creatine dahil nga, since nagka-calorie deficit ako, mas kailangan ko ng creatine. Creatine, by the way, is para sa energy production. Kapag wala tayong energy for workout, paano bibilis yung metabolism natin kung di tayo makapag-workout na maayos? Actually, ang creatine, nakukuha natin to when we eat meat. Kaso, alam niyo naman, tayo athletes, inuubos natin yung creatine natin, so kaya kailangan natin ng extra. 3-point or dunk? Ikaw pare. 3 points. Ikaw. Dunk kung kaya. Oh, Dunk kung kaya. Chicken or beef? Chicken. 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 Yeah. Saan na ba ako? Fat or sweets? Eat fat or sweets? Sweets. 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 Okay. Aesthetic or performance? Ooh, depends. Pero more on performance. Performance, of course. Performance. Pag daw tapos na basketball, aesthetics na Yes. lang. Pogi na lang. Older or younger? Younger, man. Younger daw. Sir. Ako din, younger. Okay. Running or swimming? Running. Swimming. What? Okay. Hot or cold? Cold. 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 Init yun. 2 wheels, 4 wheels? Ooh. Nung nakita ko motor mo, 2 wheels na ako. 2 wheels. Four wheels. Okay. Sex or game win? Game win. Game win. Game win, ayok, mabait. Wala na akong maisip, Waking Nation. Thank you very much, bros. Bagal mo sumagot. Waking Nation, gusto namin ma-motivate kayo, mag-workout tayo everyday, lahat tayo, try natin mas maging fit para nakatulong yan, malabanan natin yung virus. Bibigyan namin kayo ng quotes, mga motivational quotes. Ako muna. Go bro. Ako muna. Go muna. Sige, kayo na muna, bro. Gusto mo na rin yung Sige. Masyadong jolo, seryoso yun sa akin eh. Baka mamaya matay yung moment eh. wala. Kayo muna. Sige, ako siguro i-instill ng parents ko since bata pa kami. Naniniwala ako na ang kalaban mo lang, ang ultimate na kalaban mo lang talaga is sarili mo. And it applies in everything. Kung kunyari iniisip mo, uy, parang feel mo na tinatamad ka. Nasa sa'yo kung lalabanan mo ba or papatalo ka dun sa katamaran. So yun nga, it applies in everything. Sa work, kung hindi ka man athlete, yung student ka, kung parent ka, sarili mo lang talaga kalaban mo. So it's either you lalabanan mo yun or gigiven ka. Sa akin naman, yun nga, in-instill namin ng parents namin yun. And pagkatapos siya sabihin yung palagi na kalaban mo lang sarili mo para mo malalabanan yung mga struggles mo. So sa akin, hard work lang talaga. Hard work works, yun para talaga sa akin. Kasi kung nag-struggle ka, anong kailangan mo gawin? Kailangan mo mag-doble ng effort, doble ng practice, doble ng weights, doble ng skills. So lahat lang talaga is up to you eh. You know, you can do whatever you can do. You can do whatever you want to do just as long as you work for it. Yes, sir. Waking Nation, nakita ko lang to sa Google. Hindi ko na maalala kung sino nagsabi. Find your comfort zone, then leave. Hindi pa kami tapos. Mag-out na pa. So, bro, shout out. Ako, shoutout most especially dun sa NU, sa NU community. Shoutout sa coach ko, big sa ito na ito ng performance. And shoutout sa girlfriend ko na sa Canada. I miss you. Yun. Sa akin, una-una sa lahat, shoutout sa Waking. Yun! Sa magagawa ng Support! video, tsaka vlog na to, tsaka sa pagbigay ng mga nutritional needs namin. Tsaka Sir. shoutout rin ako kay Ano Tim sila? sa The nutritionist number one supplement store. in the Philippines. And not just the supplement store, ayun! Shoutout rin sa nutritionist ko na si Tim Nutrition, tsaka Yes, si same. Coach Luis. Yung strength and conditioning ko, coach ko, tsaka shoutout rin sa girlfriend ko, kapitbahay ko lang. Nakita ko lang kagahapon. Shout out to all my students. Coach ako, by the way. So, Waking Nation, thank you. I hope may natutunan kayo dito sa episode namin. I hope na-entertain naman kayo. Yun nga, baka may mga suggestions kayo and gusto nyo pang makita in the future na gusto nyo i-tackle namin. Let us know in the comment section. So guys, don't forget to like, share, and subscribe the channel. And hit that notification bell up there. Yes, sir.
Okay. Ay! Wala nang into Waking Nation. Here are the winners sa ating first vlog. So we're gonna choose 4 winners na mga nag-comment ng kung anong flavor nga yung tinikman nating whey protein. So here we go. Winner number 1 is Rizel Opinion. Congratulations to you. Winner number 2 is Miko Ray Lozada. Birthday Cake Whey Shred. Winner number 3 is Jed Bitong. Whey Shred Birthday Cake Flavor. So salamat sa inyong pagsuporta at sa pagko-comment nyo, pag-subscribe sa ating channel. Hopefully tuloy-tuloy pa kayo sa pag-subscribe sa atin. Merong nag-comment Whey Shred Chicken Flavor daw. So okay. Last one to win, Herald Morada. Whey Shred Birthday Cake Flavor. So yun yung 4 na names na nanalo sa ating pag-giveaway. To claim your prizes at kung anong prizes man ang mapapanalunan nyo, shoot us a message pwede sa ating social media page, sa aming mga hotlines, tawag lang kayo sa amin or pwede kayong mag-send sa amin ng email. So congratulations again, thank you sa inyong pagsuporta. Shoutout nga pala kay Matt Irvine Velasquez, Mark Gavin, and Mac Dylan Velasquez. Okay? Sa mga pamangkin Sa mga pamangkin ko, shoutout dyan ha. Wala kayong pasalubong sa akin.